Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. It's 11:30 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs na laging nanood sa ating vlog. Hi, hello, shout out sa inyong lahat, and also sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hello, good morning. It's almost 12 noon, so sa mga kumakain dyan, makinig lang kayo. Okay, hindi tayo naka-early vlog kaninang mga 6 dahil nga itong computer ko ay nasira. So, fix muna natin at ngayon ay okay na at medyo na late lang tayo ng how many hours. Okay, so patuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Okay, pag-uusapan natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Sa mga nagbibintang kay Attorney Vic na may kinalaman raw ito sa illegal na sugar importation. Okay? May ipapakita akong video sa inyo. Okay? Kasi binibintangan itong si Attorney Vic Rodriguez na may kinalaman siya dyan sa anomalya ng sugar importation. So may ipapakita akong video sa inyo na ipagtanggol ko itong si Attorney Vic Rodriguez. Okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. May ipapakita akong video sa inyo na update sa mga nangyari sa Malacanang, sa kanyang opisina sa mga nakaraang weeks, days ago. Okay? So ipapakita natin yan kung ano yung progress, bakit pinili niya ang Department of Agriculture na tutukan. Ini-explain niya isa-isa bakit importante ang agrikultura na kanyang priority niya na i-fix yung departamento na iyan. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, itong video na itong mga issue na ito tungkol kay Attorney Vic Rodriguez, guys, importante, help me na i-like at i-share itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? Handa na? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na. Importante ang like and share, guys, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Maraming makanood. And also, itong Donmar TV na page at channel natin. Please subscribe and follow Donmar TV. Okay? Sa ating mga Facebook at YouTube rin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. Ready? 1, 2, 3, go. Okay? Importante yan na mag-follow and subscribe sa akin para manatili tayo sa Facebook at YouTube at lagi ko kayong ma-update dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, punta na nga tayo dito sa mga nagbibintang kay Attorney Vic Rodriguez. Binibintangan siya na may kinalaman raw itong si Attorney Vic tungkol sa illegal sugar importation. So, may ipapakita akong video kasi ito, guys, kumakalat kasi ito sa social media at naging kawawa na itong si Attorney Vic Rodriguez Kawawang-kawawa kasi wala siyang kasalanan. Pero siya yung binibintangan dyan sa mga anomalya ng Sugar Regulatory Administration, no? So, mga peke na balita yan. Meron yung mga vlogger sinasawsawan din nila binibintangan si Attorney Vic. So, ito yung pagkakataon ko na ipakita ko sa aking mga audience na itong si Attorney Vic ay walang kinalaman dyan sa anomalya na yan. Okay? So mga peking balita yan na walang basihan at kawawang-kawawa itong si Attorney Vic Rodriguez. So ipapakita natin itong video na ito. Okay? So let's play the video. Wait muna. Tiniyak ng Malacanang na may mananagot sa issue ng pagpapalabas ng iligal na memorandum sa pag-import ng asukal. Nilinaw rin ng palasyo na si Executive Secretary Vic Rodriguez ang nakatuklas sa iligal na aksyon ng Sugar Regulatory Administration.
binibintangan nyo si Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, siya pala ang nakatuklas sa anomalya na yan. Siya pala ang nakadiskubre. Oh. At ngayon, ini-forward niya ng ating presidente. Oh. Kaya inimbestigahan yan ngayon. Okay? Kaya't agad niya itong naiparating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Klarong-klaro, ha? May ulat si Rod Lagusan. Mismong si Executive Secretary Vic Rodriguez ang nakahuli sa illegal na board meeting ng Sugar Regulatory Board kung saan binuo ang Sugar Order No. 4 para sa pag-angkat ng 300,000 toneladang asukal. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, si Rodriguez ang agad na nagsulong ng investigasyon matapos siyang ipakita ang illegal na memorandum kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Actually, siya po yung nakahuli nito. Siya po yung nagdala ng issue sa presidente at ipinakita yung resolusyon na pinirmahan ng board na illegally nag-convene. Siya pala ang nakahuli nitong anomalya na ito, na may pumirma sa illegal na resolusyon sa pag-import ng sugar. At si presidente mismo ang nagsabi, teka, hindi daw niya pinayagan itong importation na ito. So, doon po lahat na nag-umpisa. Una nang nilinaw ng Malacanang na ibinasura ni Pangulong Marcos Jr. ang mga panukala na mag-angkat ng asukal upang mapababa ang presyo nito. Kinumpirma rin ng palasyo na nagbitiw na sa tungkulan si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian dahil sa issue. Si Sebastian Yan si Sebastian, ha? Ang tanong yan. Ang tanong ngayon, bakit ka nag-resign? Hindi mo pinagtanggol ang sarili mo. Tanong lang yan, ha? Tanong lang yan sa taong bayan. silbering Chief of Staff ng Pangulo bilang kalihim ng Department of Agriculture. Sa kanyang resignation letter, humingi ng paumanin si Sebastian kay Pangulong Marcos Jr. sa paglagda niya sa illegal na resolusyon sa ngalan ng Pangulo. Inamin rin ni Sebastian ang pag-convene ng Sugar Regulatory Board at pagpapalabas ng resolusyon gayong hindi naman ito inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, illegal ang board meeting ng SRA kung saan binuo at inaprubahan ng Sugar Order No. 4. Tanging ang Panguloan niya bilang chairperson ng SRA ang may mandato na magpatawag ng meeting at maglatag ng agenda. Ang mahalaga po kasi sa kanyang liham ay yung pag-act niya doon sa pag-convene ng Sugar Regulatory Board at yung paglalabas ng resolution. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang investigasyon sa Dapat itong si Yusek Sebastian ay magpapaliwanag dito. issue upang Hindi lang basta-basta mag-resign siya, magpapaliwanag siya. No? It must be na magpaliwanag siya. alamin ang lawak ng pagkakasangkot ng mga pumirma sa resolusyon at mga dumalo sa illegal na board meeting. Tiniyak ng Malacanang na mananagot ang mga responsable sa pagpapalabas ng illegal na memorandum nang walang basbas ng Pangulo bilang kalihim ng Agriculture Department. Dahil hindi lang si Yusek Sebastian ang may kinalaman nito. Meron rin itong ibang taong may kinalaman nito, kaya imbestigahan yan. Of course, may mga matatanggal kung kailangan silang matanggal. May masususpindi kung ang findings ay magsusuporta ng ganitong klaseng parusa. So in the meantime, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-address ng ating Pangulo dun sa ibang mga problema. Hindi lang naman po ito ang pagtutuunan ng pansin. Rod Lagusad, Kasi natatalakay na natin ito, no? Ang point ko dito sa video natin, ipagtanggol ko itong si Atty. Vic Rodriguez kasi binibintangan siya eh. Kawawa naman yung mama na binibintangan. Siya pa nga yung nakadiskubre na may anomalya, siya pa ang pinagbibintangan. Oh. So malinaw ang balita sa PTV na si Atty. Vic walang kinalaman sa issue na yan. No? So advice natin kay Presidente Bongbong Marcos, no, bilang representante ng taong bayan, mag-a-advise ako kay Presidente natin. Okay? Huwag maniniwala sa mga ahas dyan sa loob ng Malacanang. Ha? Mr. President, huwag kang agad-agad maniniwala dyan. Maraming ahas sa palibot mo. Maraming nakapalibot ni Presidente Bongbong Marcos na may sariling agenda o may sariling pang-interest. So, sa tamang panahon, siguro ako, mahuhuli kayong mga ahas dyan. Mahuhuli rin kayo. Sa kabaitan ng Pangulo, inabuso nyo. So ngayon, natuklasan pala,
Kasi wag na kayong maniniwala sa ibang mga mainstream media. Kayong mga audience ko dito, wag kayong maniniwala dyan dahil tinitwist nila yung mga storya eh. Dito tayo maniwala sa PTV. Itong PTV ay patas magbalita. Ito ay government na is part of the government itong station balita na ito. So sinabi dito si Attorney Vic Rodriguez pala ang nakadiskubre. Okay, sa mga vloggers dyan na naniniwala sa ibang mainstream media, ito yung tamang balita. Attorney Vic Rodriguez, klarong-klaro, walang kinalaman dyan sa sugar importation. Okay? Nilinaw natin yan. Okay? So, panoorin natin ang update ni sa mga pangyayari ni PBBM, no? Inside his office, inside Malacanang, at bakit itong Department of Agriculture ang kanyang binigyang priority. Okay? Let's play the video para magsabay-sabay tayong mag-comment dito. Ang katanungan na madalas kong marinig mula nung ako'y magpasyang mamumuno ng Departamento ng Pamahalaan. Okay, ito yung department na maraming anomalya. Department of Agriculture and Sugar, ito yung issues kasi sa Department of Agriculture nagka-issue yung SRA, Sugar Regulatory Administration. So ito yung video na update sa kung ano ang mga nangyari inside Malacanang and sa past weeks na mga meeting nila. Ay bakit agrikultura? Sa palagay ko, ang agrikultura ay isa sa industriya na pinaka nangangailangan ng tulong at malasakit mula sa ating pamahalaan. Ang mga problemang hinaharap ng sektor ng agrikultura ay di lamang humihinto sa mga magsasaka o mangingisda, kundi umaabot sa bawat pamilyang Pilipino. Ang ating ekonomiya ay nakasalalay sa mga malulusog at malalakas na manggagawa. Higit pa sa anong gamot o bitamina, ang masustansya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. At dahil naman sa karanasan ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, mahigit ng 12 taon, malapit sa puso ko at sa kaalaman ko ang usapin ng mga agrikultura. Nakita ko yung aming nagawa. Nakita ko ang maaring gawin. Kaya't alam ko na kaya nating ayusin itong mga problemang hinaharap ng ating mga magsasaka at ng buong agrikultura na sektor. Nitong linggo ay marami tayong pagpupulong kasama ang mga miyembro ng iba't ibang sektor ng agrikultura. Bukod sa lumalalang epekto ng climate change sa ating mga sakahan, ay matunog ngayon ang usapin na pagtaas ng presyo ng ayuda ng fertilizer. Kahit sa aming social media ay maraming kaming natatanggap na komento tungkol dito. Halimbawa, galing Kamay Gakutan Chira. Salamat po Mr. President, isa po kaming magsasaka. Ang mahal po talaga ng abono, pataba at mga gamit sa pagbubukid. Halos wala na pong kinikita pag nag-aani po kami. Kay Susana Canseco, thank you so much Mr. President for helping hands to all farmers. We are here in Mainit, Surigao del Norte. The price of fertilizer, triple 14 is 1,910 pesos last plantation and it's always increasing. We need more urea. Please control the price, sir. Hoping for your help. Galing kay Marilyn Gumisad Pogoso. Wow, so happy po and thank you so much to our beloved President PBM. Previous week, I heard the agony that most of our farmers felt, the burden, the price of fertilizer. Thank you so much because you heard the sentiments of the farmers. Million thanks to your actions on this matter. Also, I'd like to extend more the problems of our hog and poultry raisers. The feeds here are in higher price. Please do something on how the price being controlled because it will greatly affect much more in the family budget. So much so, the solutions to curtail on how to sustain our daily needs, especially food, in our table.
Naging malaking problema talaga itong presyo ng urea, ng fertilizer, dahil tumaas talaga ang presyo ng langis. Sumama na rin dyan yung pagtaas ng presyo ng natural gas. At yung natural gas, dyan nanggagaling yung ammonia na linalagay sa urea. Kaya nagtaasan talaga lahat ng presyo. Kaya naman tayo, naghahanap tayo ng tinatawag na non-traditional. Yung mga iba't ibang bansa na hindi naman nating iniimporta noon ay linalapitan na ngayon natin at baka sakali makabili tayo ng fertilizer na mas mura. Kaya merong mga usapin mula sa DTI at saka sa mga fertilizer trader ngayon na para makontrol natin ang presyo ng urea. Sa parte ng gobyerno, ang ginagawa natin ay kinakausap natin ang mga kaibigan natin, mga iba't ibang bansa, dahil pagka government to government ang naging trading ng fertilizer, mas nakakamura ang gobyerno. Mas mura ang ating pwedeng ibigay na presyo para sa ating mga farmer. Kasabay na rin dyan ang pag-issue ng DBM ng ating e-voucher. Kaya yung aking sinasabi na nagtutulungan ng private sector, nagtutulungan ang gobyerno para naman mas makamura ang farmer at kahit papano merong kinikita. Malaking usapin dito sa lahat ng agrikultura ay ang importasyon. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa aking palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ay kinakalkula namin na mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na ginagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayop ay nagtaasan ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang this last season. Yun lamang, kailangan natin bigyan ulit ng tulong lahat ng ating mga corn growers para paakatin ang kanilang production ng mais at mag-i-import ulit tayo. Ang mahirap talaga dito, ayaw natin mag-import. Ngunit, kung hindi sapat ang supply ng pagkain, mapipilitan talaga tayo mag-import dahil kung hindi tayo mag-import at mababa ang supply, magtataasa naman ng presyo. Hindi natin maaring gawin yun sa taong bayan. Habang ang production pa natin ay inaayos pa natin, napipilitan tayo mag-import, ngunit tiyakin natin na yung importation hindi naman sobra. Hindi sobra-sobra dun sa pangangailangan. At meron namang supply dito sa Pilipinas. Kaya't malinaw para sa akin na kailangan direktang tutukan ang agrikultura at isaayos muli ang sistema. Simple lang naman ang pangarap ko. Kailangan magkaroon ng kumikitang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Nang sa ganon ay maengganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maaari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. At tiyak ko na pangarap rin ng bawat isa sa atin yan. Patuloy ang ating pagpupursige na ibangon at ilaban ang industriyang ito hanggang sa makamtan natin ang mga pangarap na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaparating ng kanilang pagsusuporta sa lahat ng ating ginagawa sa ating panunungkulan. Laging tandaan na sa lahat ng ating haharapin, ang puso at diwa ng Pilipino ang mananatiling manigit. So, ayan. Okay. Tapos na yung video. So, ang comment ko dito, no?
ang comment ko sa video sa update tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, may nabanggit siya na climate change. Kaya nga ang klima natin paiba-iba na, hindi na kagaya yung dati. So nahihirapan yung mga farmers natin, no? Yung dahil nga sa climate change, ang klima, yung mga fertilizers ay tumaas rin, no? Kasi yung demand ng fertilizers dumami, ngunit konti lang yung fertilizer, kaya tumaas yung presyo ng fertilizers. At isa na dito, yung gasolina raw ay tumaas. Okay? Tumaas ang gasolina, naging mahal na yung mga fertilizers ng farmers. So, binigyan ito ng pansin ng ating Pangulo para yung mga comment ng mga farmers binasa niya, di ba? So, binigyan niyang pansin na yun ang mga hinanakit ng mga farmers na mahal talaga yung mga kasangkapan, mga fertilizers, kung ano yung kanilang mga kagamitan, no? So, yan ang bagay na sinolusyonan ni President Marcos, no? Bigyan sila ng sapat na murang fertilizer, no? Sabi pa nga niya na mas mabuti na yung trading ng mga fertilizers ay government to government para yung fertilizers mas makakamura yung ating gobyerno. Programa na makamura ang farmers sa mga bilihin. Yan ang kaniyang isinusulong dito ngayon. So yan, makikita natin na talagang itong Department of Agriculture ay tinututukan at binigyan na ng solusyon ng ating presidente. Okay? So, yan. Ang kanyang conclusion dito, no? Bakit agrikultura ang tinututukan ni Presidente Bongbong Marcos sa lahat ng departamento ay kasi gusto niya yung una, kailangan kumita ang mga magsasaka. Okay? Yan ang pinaka-importante, yung mga magsasaka kumita. Kasi yung mga farmers natin, kapag kumita yan, yung mga generations to generation, marami pa tayong farmers na willing magiging farmers in the future. Kasi itong departamento na ito is very important sa atin sa bansa, no? It all boils down sa ating seguridad sa pagkain sa bansa. Kung more farmers, mas marami ang pagkain sa bansa natin, no? So, magiging mura ang pagkain ng ating bansa. So, sa ganun, wala nang Pilipinong magugutom. Yun lang ang kanyang solusyon, no? Bigyan importansya ang mga farmers para maraming pagkain ang ating bansa. Kapag maraming pagkain ang ating bansa, ay tiyak na walang magugutom na Pilipino. Yan ang kanyang yan ang pulot dulo sa kanyang intensyon. Bakit siya bilang secretary ng agriculture siya, okay? Siya mismo gusto niyang masekretary siya diyan sa Department of Agriculture kasi may experience na ito dati yung governor pa siya sa kanyang lugar. Itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Naging issue na nga yan ng itong si Atty. Vic Rodriguez ay pinagbibintangan nila dyan sa sugar importation. Mag-comment, mag-react kayo kung anong masasabi nyo tungkol dito. Okay? At patuloy nating ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos sa ating vlogs at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So, i-update ko kayo sa mga kaganapan tungkol dito sa ating minamahal na Pangulo sa Marcos administration at abang-abang lang sa mga next videos ko. Okay? For updates. So, guys, hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video and God bless everyone. Happy Monday!